Kumusta mga kaibigan? Pag-usapan natin ngayon ang kwento sa totoong buhay ng isang Pilipino aktres at dating guro. Nakilala siya sa pagganap sa mga Filipino film horror movies. Isa na rito ang Shake, Rattle and Roll noong 1981. Siya ang tinaguriang The Queen of Philippine Horror Movies. Pero bago natin ipagpatuloy, kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang i-hit ang subscribe at bell button para updated ka sa mga bago kong mga videos. Lilia Contapay ang kanyang pangalan na ipinanganak noong September 16, 1935 sa Nayon ng Kabirawan, Gonzaga, Cagayan. Matapos niyang makamit ang kanyang BS degree sa edukasyon, nagturo siya sa mga antas ng primary school sa Tugigaraw. Matapos tumigil sa pagtuturo, sumabak siya sa kanyang negosyong buy and sell. Nagtrabaho rin siya sa iba't ibang mga posisyon sa antas ng kawani ng tanggapan sa National Police Commission o NAPOLCOM. Siya ay hindi nag-asawa ulit, ngunit umampun siya ng 3 anak, sina Gilmore, Magdalena at Ilma. Siya ay kabilang sa 40 aktor na sinasanay sa unang pangkat ng mga pagawaan sa pag-arte na isinasagawa ni Lori Reyes at Picky Galiaga para sa LVN Pictures. At noong 1991, gumanap siya bilang katakot-takot na yaya o kasambahay ni Chris Aquino sa Shake, Rattle and Roll 3. At sa sumunod na taon, nilalaro niya at ginampanan ang karakter bilang aswang, isang pagganap na nagpasikat sa kanya sa mga katakot-takot na mga pelikula noong dekada 90. At dito nagsimula at binansagan The Queen of Philippine Horror Movies. Pagkatapos sa pagganap bilang bangkay, umulto sa kanyang mga pelikula, di mawawala at nakatatak na sa ating mga puso't isipan ang pagganap niya sa pelikulang Aswang noong 1992 na nagbibigay ng katakot-takot na karanasan sa bawat manonood. Karamihan sa kanyang pelikula ay mapapanood lamang sa mga nakakatakot na mga pelikula. At noong 2009, lumitaw siya bilang isang albularyo sa ABS-CBN afternoon TV series Freeze Your Heart's Romance present Bad Brothers. Itinambok din siya sa Kapuso Mo, Jessica Suho 2009 Halloween Special. Lumitaw din siya bilang Rosana, isang papel na ibinahagi niya kay Maricar Reyes sa Midnight DJ episode na pinamagatang Kwintas ng Mangkukulam. Siya ay itinanghal din bilang Miley Cyrus sa Loco Moco Highest Fourth of the Party in the USA music video. At sa pagtatapos ng taon, nagkaroon siya ng maliit na papel na ginampanan niya sa pelikulang Nobody Nobody But One, isang pagpasok sa 2009 Metro Manila Film Festival. At noong 2010, gumanap siya bilang isang matandang ginang sa The Last Friends at isa ring diwata na nagkukubli bilang isang matandang ginang sa Inday Bote episode ng Once Upon a Time. At sa sumunod na taon, ginampanan niya ang karakter bilang Openg sa miniserie sa Ngalan ng Ina, ang unang handog ng TV5 miniserie series sa huling bahagi ng 2011. Siya ay naglaro at ginampanan ang isang fictionalized version ng kanyang sarili sa independent documentary 6 Degrees of Separation from Lilia Contapay, na inilarawan bilang isang mapait na katang-isip sa kanyang buhay bilang isang extra showbiz sa Pilipinas. Ito ay isang entry sa pagpasok sa 2011 Cinema One Originals sa direksyon ni Antoinette Jadaone. Ang pelikula ay nagwagi ng 6 na parangal sa 2011 Cinema One Originals Digital Film Festival, kasama ang kanyang parangal na Best Actress Award. Ang huling paglabas niya sa pelikula ay ang My Baby Love noong 2015 at naging entry sa 2015 Metro Manila Film Festival. Ang kanyang huling paglabas sa palabas ng telebisyon ay ang action series ng FAJ, ang probinsyano ng ABS-CBN. At noong August 5, 2016, nakumpirma na siya ay nagdusa mula sa sakit sa spinal cord
at hindi na nakalakad pa. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya ng pelikula upang makaliko ng pira para sa paggamot niya. At noong August 20, 2016, siya ay namatay sa bahay ng kanyang anak sa barangay Tartarabang sa Pinili, Ilocos Norte sa edad na 80. Ang kanyang libingan noong una ay para di makaabala ay minarkahan lamang ng sirasirang tarpaulin dahil sa kawalan ng pondo ng kanyang pamilya at para lang makilala at mapanatili ito. At noong October 2019, ang kanyang libingan ay naayos na at minarkahan ng wasto at ang paligid ay nalinis na pagkatapos na makatanggap ng tulong mula sa provincial and local government. Ako, si Lilia Kuntabay. At handang-handa na ako maging pinakamagandang aswang sa balat ng lupa. Labang ka. Ang iba, para manakot, kailangan pa ng props. Nakakatakot na. Una kong pelikula, nalagay na po ako talaga sa horror. Alagay ko nagustuhan ni Direk Teke Galiaga. Hanggang ngayon, patok na patok pa rin si Lilia sa mga nakakatakot na role. Mapa White Lady, aswang, mangkukulang, manananggal, lahat yan na-portray na ni Lilia sa pelikula. Malaki talaga na itulong sa akin ito dahil actually, nung wala na po akong trabaho sa gobyerno, andito na po ako sa ating showbiz industry. Sa sobrang effective niya sa mga horror movies, pati sa totoong buhay, kinakatakutan na rin siya. Kasi nga po naman, siyempre yung tinagagawa po ng aking mga director ko, nakakatakot po talaga. Kaya naman, awat muna tayo sa mga horror roles para kay Lilia. Ngayon, gagawin natin siyang isang classy lord. The first time I not met her, but I saw her. We were shooting Shake, Rattle, and Roll 2. And then I noticed this old woman in the back. Hindi siya parang aswang eh. Aswang siya. Is me, Lilia Guntabay. Ito po yung mga pelikula ko, Shake, Rattle, and Roll, Part 2, Part 3. Ito naman po yung Part 4, Part 5, at ito na po yung huli, Part 6. Parang hindi naman totoong poster. Hindi po ba kayo nagandahan din? Pamilyar yung mukha niya eh. Hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Siya yung matandang babae na palagi multo o kaya white lady sa mga horror. Ano pong naramdaman niya nung na-nominate po kayo as one of the best supporting actress? Nominado pala ako? Kailan ba siya dapat na-nominate? Hindi, dapat nung gumanap siyang yaya. Pag nag-speech ka, dapat tingnan mo sila mata sa mata, eye contact. Parang ganito ba? I have been waiting for this moment for all my life. As I was saying before, I was rudely interrupted